Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pasamo ng bayan mo. Iba po, Jesus Nazareno. O aking pagkabuhay, ikaw ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea. Noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel.
Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kaniyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Magsitayo na po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao.
Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Biyernes, sa 2 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Biyernes at natitipon muli ang lahat ng mga deboto ng poong Jesus Nazareno. At tayo po ay tinitipon lagi ng poong Nazareno para turuan at nawa matuto tayo sa mga aral na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, naririyan ang salita ng Diyos para tumugon sa mga pinagdaraanan natin. Itong pagpapakain sa 5,000, kung tutusin po, no? Ito maraming pwedeng matutunan paano natin lulutasin ang krisis na kinakaharap natin. Alam niyo bang may krisis tayo? Huy, mga deboto, hindi pwedeng taas-taas lang tayo ng kamay. Hindi pwedeng paiyak-iyak lang tayo. Dapat aware din at lahat ng mga deboto lalo tigil mulat sa kung ano ang nangyayari dahil hindi pwedeng iyak lang tayo ng iyak sa Nazareno. Binibigay ng Nazareno sa atin ang dapat nating gawin. Kaya tingnan niyo po ha. Nakita ni Jesus, napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya. Higit 5,000 kasi mga lalaki pa lang yung nabilang. So may mga anak, may mga kababaihan na kasama. Napakaraming tao, napakaraming magugutom, napakaraming manlulupaypay kung sila ay pauuwiin ni Jesus na gutom. Ay di ba krisis ang tagutom? Naintindihan po ba? Yan. Kaya iugnay lang natin, no? Paano natin malulutas ang krisis natin ngayon gamit ang aral na ibinibigay ni Kristo sa Ebanghelyo.
Sabi dito, alam naman ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Pero gusto lang niyang subukin itong si Felipe at ang mga alagad paano mag-isip sa ganitong sitwasyon. Naintindihan pa ba? Hoy. Paano mag-isip? Kasi hindi naman pwedeng laging si Kristo, hindi laging ang Diyos, kundi paano na tayo? Paano ang tao kung lagi na lang isang click lang, isang salita lang? Paano gagana ang utak ng tao kung lahat ay gagawin ng Diyos? Para na tayong walang silbi niyan. So muli, no? Gustong tingnan ni Jesus kung ano ang gagawin ng mga alagad. Kaya, yung tanong ni Jesus, saan tayo makakabili? Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Lilinawin ko po ang tanong, saan tayo makakabili ng tinapay? Ito yung gustong solusyonan. Saan tayo? Sabihin nyo nga ulit, saan? Yan. Ngayon, ang sagot ni Felipe, tandaan nyo po ha, ang sagot ni Felipe sa tanong na saan, ang sabi niya, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti. Saan nga tayo bibili? Nakukuha niyo po ba? Uy, walang deboto ang dapat sunga-sunga. Kasi binibigay na yung solusyon, binibigyan tayo ng pagkakataon. Ang tanong, saan tayo pwede makabili? Ang pwede niyang isagot doon po sa baba ng bayan. Meron pong bakery doon. Pero ang sagot niya, na nawa nakikita rin natin na ating mga sarili, na kapag may problema tayo, susolusyonan na yan, pero gumagawa ka pa ng bagong problema na ang isasagot, kahit na po 200 denaryo, hindi sasapat. Kahit nga may pera ka, kung wala kang mapagbibilan, wala din. Sinusubok lang ni Jesus. Ano ba? Sa ilang taon na magkakasama sila, gaano na ba kalawak mag-isip ang mga alagad na pag-iiwanan niya ng simbahan? Paano gagabayan ng mga tao kung ang mga pinuno, ang mga lingkod na pinili, hindi marunong mag-isip? Paano susolusyonan ang mga problemang idudulog kung sila mismo hindi malawak ang pag-unawa? Ito pa ang pangalawa. Tapos na si Felipe. Dumating si Andres. Ano ang dala ni Andres? Isang bata. At ano ang dala ng bata? Yung baon niya. Meron po dito isang bata. May 3 tinapay, may 2 isda. Okay na sana eh. Pero ang sabi niya, paano naman sasapat yan? Totoo naman, common sense. 2 tinapay, 2 isda, ilang pirasong tinapay. Pero hindi na pinatulan ni Jesus. Kundi kinuha na lang ito, nagpasalamat sa Diyos, at ang instruction, ipamahagi ninyo yan. Ipamigay ninyo yan. Hindi nila namamalayan, napapakain na ang lahat. Yung inaakala ni Felipe na kahit tigkakaunti, hindi makakakain. Pero ngayon, ng kanilang ipamahagi at sundin ang instruction ni Jesus, kumain sila hanggat gusto nila. Di ba po, no? Kaya alam niyo, maganda po na ugaliin natin magbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, para makukuha mo kung ano ang dapat gawin eh. Makukuha mo kung ano ang itinuturo sa iyo ng poong Nazareno. Pero yun nga lang, titingnan natin ulit. Ang ginawa ni Andres, ibinolunteer ang iba. Bakit hindi ibinolunteer yung baon nila? Nakukuha niyo pa po ba? Bakit hindi yung baon nila?
bakit yung baon ng iba? Yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. May krisis tayo, pero walang gustong mag-isip o magpatupad ng dapat gawin. Kung tutuusin, di ba, ang daming biyaya. Alam nyo, nare-realize ko, no? Wala sa mga alagad ng Poong Nazareno ang yumaman. Marami, mayaman, sumunod sa Nazareno, pero yung mga sumunod sa Nazareno na tinawag na mga alagad, hindi sila yumaman. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Walang naghirap sa kanila, walang nagutom sa kanila. So, kung isipin natin pala, no? Baka kadalasan, ang dasal kasi natin, di ba? Yumaman, tumama sa loto. Pero kung tutuusin, pinagpala na tayong lahat. Kung tutuusin, napakarami ng binigay na biyaya ang Poong Nazareno sa atin. Dahil naniniwala tayong mapaghimala, mapagpala, mapagbiyaya ang Poong Nazareno. So ngayon, bakit maraming sabihin natin, bakit mahirap ka pa rin? Bakit naghihirap ka pa rin? Na kanino ang problema? Kasi baka yung biyaya na binigay sa iyo, hindi mo pinahalagahan. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Lahat ng natira, tipunin ninyo, wala dapat masasayang. So, ano nang gagawin natin ngayon? Tumataas tayong kamay, di ba? Humingi tayo ng pagpapala. Pinagpala na, ayaw. Sa sitwasyon natin ngayon, tingnan natin mabuti, Hindi gusto ng Nazareno na tagatanggap lang tayo ng ayuda. Sige nga, taas nga ng kamay ng mga tumatanggap ng ayuda dito. Ayix, Tupad, nahiya naman kayo. Kanina yan, di ba? Nitong mga nakalipas na araw, pinapipila natin yung mga driver, mga namamasada, farmers, mga magsasaka. Pinapipila natin para sa ayuda. Parang gustong sabihin, alam mo yun, no? Lord, ito na ba yung solusyon? Ayuda? Tama ba mag-isip ang mga leader namin na ayuda lang? Tapos sasabihin pa na, naisip ko kanina, no? Bawat department ng gobyerno, bawat congressman, bawat opisina, may budget. Na-approve na yung budget last year para sa taong ito. Nasa kanila na. Pero bakit wala akong naririnig na nagsasabing, yung budget namin, bibigay na lang para bumaba ang presyo ng gasolina, para mas marami ang benefit. Kasi yung ayuda, di ba? Isang araw lang ubos yan. Kailan ang susunod? Next month, maswerte na kung meron. Isang kargahan lang yan. Kaya lang, mayroon nag-isip, wag. Mayroon naman mga taxpayer sa kanila natin kunin. Wag sa atin. Di ba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-isip ka naman kasi. Hindi puro drama lang, hindi puro emote lang. Mag-isip naman. Gusto mong guminaw kasi ayaw naman ng Nazareno na maghirap ka ng maghirap. Pinapaahon ka, kaya lang kailangan magdesisyon ka. Kailangan mong pumili ng tamang desisyon. Nandyan na nasa harap mo na, hindi mo lang pinipili yung tamang gawin. Walang mangyari, kahit maglulumuhod tayo dito, mula sa pinto hanggang dito, araw-araw, wala. Kung hindi mo susundin, kung hindi mo susundan ang instruction na binibigay sa atin ni Kristo. Minsan nga, naalala ko pa, ang arte-arte rin natin, no? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang maarte.
Di ba? Pag tagutom na yan, pero pag kumain sa restaurant yan, bakit kailangan magtira? Bakit yung isang pirasong baboy, isang pirasong paa ng manok, mahihiya kang ubusin? Itatapon lang yan. Ano na, isang subo. Nakakagigil din, no? Isang subo na lang, hindi pa kakainin. Pasosyal, no? Ay, baka sabihin, patay gutom ako eh. Biyaya yan, di ba? Pinagpaguran yan. At lalong higit, may tax yan. Tapos sasayangin mo lang. Mamaya, pag kumain kayo, naku, isang kagat na lang yung burger, hindi mo pa kakagatin, ha? Di ba? Ang dami nating sinasayang. Hindi po kuripot ang Diyos. Hindi matipid ang Diyos. Kaya nga sabi, di ba? Hanggat gusto nila, makakakain ng tao, hanggat gusto nila, ay busog na, o kaya maraming leftover, kunin, tipunin. Kasi marami pa ang pwedeng makinabang niyan. Di ba? Kung ipaparinig lang natin to sa mga kongresista, sa mga mambabatas, basahin nyo nga itong ebanghelyo sa araw na ito, John 6, chapter 1, verses 15. Para naman yung talino ninyo, magkaroon naman ng saysay. Well, hindi pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa pamamahala, sa pamumuno. Salita ng Diyos ang gabay natin. So, ngayon, yung gusto nga pagpalain, pumalakpak, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Narinig mo na yan sa Poong Nazareno. Kailangan mo lang sumunod, kailangan mo lang kumilos. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na maipagkakaloob niya sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay
naway makasalo sa walang hanggang pagiging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod ko ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ng papasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama, pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, naming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan.
upang ang ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Panalangin ng pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Basbasan mo din ang mga imahen at daladala nilang mga dasalan, at sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Iligtas mo kami sa kasalanan.